Alam mo ba na may mga taong kayang kontrolin ang isip mo nang hindi mo man lang namamalayan? Yes, hindi sila nagyuyel, hindi sila nagagalit pero unti-unti ikaw na mismo ang gumagawa ng gusto nila. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga psikolohikal na taktika ng manipulasyon kung paano gumagana, bakit ito epektibo at paano mo malalaman kapag ginagamit na ito laban sa'yo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Signs na minamanipula ka na. Pero hindi mo napapansin. Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo masabi kung ano. Mabait naman sila, maayos kausap, pero sa dulo pakiramdam mo pagod ka, guilty ka o parang may utang na loob ka sa kanila. Ito ang unang senyales ng manipulation. Hindi ito laging malakas. Minsan, sobrang tahimik, sobrang subtle. At yun ang dahilan kung bakit delikado. Una, bigla kang nagdadalawang isip sa sarili mo. Yung tipong may desisyon ka na, pero pag kinausap ka nila, parang mali ka bigla. Parang ikaw ang may kailangan mag-adjust. Hindi nila sasabihing mali ka diretso. Pero susundan ka nila ng tanong na, sigur ka ba? O kaya, baka ikaw lang yan. At doon nagsisimulang mabura ang tiwala mo sa sarili. Pangalawa, napapansin mo ba na parang lagi kang nag-a-apologize? Kahit hindi mo naman kasalanan. Kapag may nagtatampo, ikaw ang humihingi ng sorry. Kapag may problema, ikaw ang umaako. At kahit wala kang ginawang masama, ikaw ang feeling guilty. Pangatlo, napapansin mong unti-unting lumiliit ang mundo mo. Hindi ka na masyadong naglalabas. Hindi ka na masyadong nakikipag-usap sa iba. Hindi naman nila sinasabing bawal. Pero may mga linya silang, bakit sa kanila ka na naman pupunta o ako na naman ang huling opsyon? Hindi nila kailangan magbawal. Sapat na yung guilt para sumunod ka. At panghuli, kapag sila ang may kailangan, mabilis ka nilang makuha. Pero kapag ikaw ang may kailangan, bigla silang unavailable, pagod o may ibang inuuna. Dahil sa ganitong pattern, natututo kang unahin sila kahit hindi ka naman nila inuuna. Kung nararamdaman mo ang mga bagay na ito, hindi ka nag-iisa at hindi ka nag-i-imagine. May mga taong sadyang marunong humawak ng emosyon ng iba para masunod ang gusto nila. Ang unang hakbang, tukuyin mo muna ang signs. Kasi once na makita mo ang manipulator, mahirap ka na nilang paikutin ulit. 2. Psychology of manipulation. Bakit ka madaling mahulog sa emotional traps? Maraming tao ang naniniwalang ang manipulasyon ay para lang sa mahina, naive o walang alam. Pero hindi iyon totoo. Kahit matalino, independent at emotionally strong na tao ay pwedeng mahulog sa manipulation. Bakit? Dahil ang manipulators hindi sumasalo sa kahinaan mo, sumasalo sila sa pagiging tao mo. Una, manipulators target your need for connection. Lahat tayo, gusto nating maramdaman na may nagmamahal, may nagkaka-interest, at may nagbibigay ng atensyon. At yun ang unang ginagamit nila. They flood you with affection, attention, and validation. Kapag nakasanayan mo yun, doon nila unti-unting iikot ang emosyon mo. Pangalawa, ginagamit nila ang empathy mo laban sa'yo. Kung ikaw yung tipo ng taong mabilis maawa, mabilis umintindi at hindi agad nagagalit, ikaw ang paborito nilang target. Hindi ka nila pipilitin. Gagamit sila ng lungkot, tampo o guilt para sumunod ka ng kusa. Pangatlo, they create emotional highs and lows. Ito ang tinatawag na emotional trap. Isang araw sobrang bait nila. Kinabukasan malayo sila, malamig o may biglang issue. At dahil hindi mo maintindihan kung bakit, mas lalo kang kumakapit. Gusto mo ulit maramdaman yung warm version nila, kaya sumusunod ka sa mga gusto nila. Pang-apat, manipulators know how to make you feel special. Pero hindi dahil special ka talaga sa kanila, kundi dahil mas madali kang makontrol kapag iniisip mong ikaw ang exception sa buhay nila. Kapag naniniwala kang iba ka, mas willing kang mag-compromise. At panghuli, ginagamit nila ang takot mo. Takot mong mawala sila. Takot mong magmukhang masama. Takot mong magkamali. At doon pumapasok ang kontrol. Hindi sila laging nagbabanta ng direkta.
pero nararamdaman mo na kapag hindi ka sumunod, may mawawala. Kaya maraming nahuhulog sa manipulation, hindi dahil mahina sila, kundi dahil mga taong marunong magmahal, magbigay at umintindi. At ito ang pinaka-ironic. Yung best qualities mo, sila mismo ang ginagamit para paikutin ka. Pero tandaan mo, once na maintindihan mo kung paano gumagana ang emotional traps, hindi ka na nila basta-basta mauutakan. 3. Silent manipulation. Yung tipong may ginagawa siya, pero wala siyang sinasabi. Ang pinakadelikadong manipulasyon ay hindi yung maingay, hindi yung may sigawan, at hindi yung may away. Ang pinakadelikado ay yung tahimik, yung wala siyang sinasabi pero ramdam mo na may nangyayari. Una, silent manipulators use absence as a weapon. Bigla silang nagiging cold, distant, o hindi available. Hindi sila nag-i-explain. Hindi sila nagsasabi ng problema. Iiwan ka nila sa tanong na, may nagawa ba akong mali? At habang naguguluhan ka, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para ayusin ang sitwasyon. Pangalawa, ginagamit nila ang timing. Kapag masaya ka, may bigla silang mood shift. Kapag may plano ka, may bigla silang reason na hindi sumama. Wala silang sinasabing mali ka pero ramdam mo na may mali ka. At dahil walang diretso, mas lalo kang nag-a-adjust. Pangatlo, master sila sa withholding. Hindi sila laging sweet, hindi laging supportive, hindi laging present. Hindi naman nila sinasabing ayaw nila, hindi rin nila sinasabing gusto nila. Pero pinaparamdam nila na kapag hindi ka sumunod, mawawala yung konting affection na binibigay nila. Pang-apat, they use quiet guilt. Example, hindi sila nagagalit pero kita mong disappointed. Hindi sila nagrereklamo pero biglang cold. Hindi sila nagsasabi pero ipinaparamdam nilang may kulang sa ginagawa mo. At dahil ayaw mong maging problema, ikaw ang nag-a-adjust kahit hindi mo alam kung bakit. Panglima, ang silent manipulation ay may kasamang subtle control. Hindi ka nila binabawalan pero may comment silang sige kung yan ang gusto mo. Hindi sila nagyayel pero ramdam mong pinapabayaan ka nila. At dahil doon mas pinipili mong tiisin kaysa lumaban. At ang pinakamasakit sa lahat, ginagawa nila ito ng walang salita. Kasi alam nilang mas malakas ang impact ng uncertainty kaysa confrontation. Kapag hindi mo alam ang eksaktong problema, mas lalo kang naaapektuhan emotionally. Silent manipulation works dahil sa kakulangan ng diretsong usapan. At habang naghahanap ka ng sagot, mas lalo kang naa-attached sa kanila. Pero tandaan mo, kung ang isang tao ay may ginagawa, kahit wala silang sinasabi, aksyon pa rin yun. At minsan, mas malakas magsalita ang ginagawa nila kaysa sa mga salitang hindi nila binibitawan. 4. Mind Games 101. Paano ka kontrolin ng isang manipulative person? Kung iniisip mong ang manipulation ay laging halata, malinaw, o obvious, nagkakamali ka. Ang tunay na manipulator, hindi sila nanghihila. Pinapaikot ka nila ng kusa kang lumalapit. Hindi nila gagalawin ang kamay mo. Pero gagamit sila ng mga mind games para ikaw mismo ang sumunod. Una, they create confusion. Hindi sila consistent. Isang araw sweet at warm, kinabukasan cold at malayo. Hindi mo alam ang pattern. At dahil gusto mong maibalik yung good version nila, hinahabol mo sila. Sa psychology, tawag dito is reinforcement. Hindi mo alam kailan nila ibibigay ulit, kaya lalo kang kumakapit. Pangalawa, they use selective honesty. Hindi sila laging nagsisinungaling. Minsan sobrang totoo nila, sobrang open, sobrang vulnerable. Pero yung honesty nilang iyon ay pili. Enough para magtiwala ka. Pero hindi sapat para makita mo ang buong picture. At kapag nagtatanong ka ng mas malalim, bigla silang nagiging defensive, vague, o umiiba ng usapan. Pangatlo, they twist your emotions. Kapag may issue, gagawin nilang ikaw ang masyadong sensitive, ikaw ang nag-overthink, or ikaw ang nagdrama. Hindi nila aaminin ang ginawa nila. Gagawa sila ng narrative na ikaw ang may problema at sila ang may rason. Pang-apat, they give you just enough. Konting affection, konting time, konting effort. Hindi sobra pero sapat para hindi ka umalis. At once na maramdaman mong lumalayo ka, bigla silang magpapakita ng sweetness para mahila ka pabalik. Ito ang push and pull na gamit ng manipulators. Panglima,
Ina-adjust nila ang version nila depende kung anong emosyon ang kailangan mong maramdaman. Kung kailangan mong mag-guilty, magiging malamig sila. Kung kailangan mong maging hopeful, magiging sweet sila. Kung kailangan mong matakot na mawala sila, bigla silang magdi-distant. At ang pinakamalupit na mind game sa lahat, ginagawa nila ito ng parang natural. Parang normal lang, parang nagre-react lang sila. Pero sa totoo lang, bawat reaction, bawat timing at bawat emotional shift ay may purpose. Manipulative people do not control your actions directly. Kinokontrol nila ang emotions mo. At kapag emotions mo ang may hawak nila, hindi nila kailangan pilitin ang decisions mo. Kusang nag-a-adjust ang isip mo. At ito ang unang paraan para hindi ka nila makontrol. Once na alam mo ang laro nila, hindi ka na basta-basta nagre-respond sa manipulative patterns. 5. Gaslighting psychology. Bakit ka nagtatanong kung mali ka? Kahit tama ka, gaslighting. Isang uri ng manipulation na hindi sumisigaw, hindi nananakot at hindi laging halata. Pero kaya nitong wasakin ang tiwala mo sa sarili mo. Ito yung moment na alam mong tama ka pero bigla kang nagdududa. Ito yung pakiramdam na parang ikaw ang may problema kahit malinaw ang nangyari. Una, gaslighters rewrite reality. Hindi nila sasabihing nagsisinungaling ka. Sasabihin nila na iba ang naalala mo, iba ang intindi mo, iba ang nakita mo. At dahil gusto mong maging fair, iniisip mo na baka nga mali ka. Unti-unti, mas naniniwala ka sa version nila kaysa sa sarili mong memory. Pangalawa, ginagamit nila ang tone, hindi ang words. Hindi sila nagagalit, hindi sila nagmumura. Pero sasabihin nilang, bakit ikaw lang ang laging may ibang intindi? O kaya, hindi naman yan ang nangyari, ikaw lang talaga yung sensitive. At dahil hindi sila agresibo, pakiramdam mo na baka ikaw nga ang overreacting. Pangatlo, they isolate your confidence. Kapag may sinabi kang concern, iikot nila ito para magmukhang ikaw ang nag-iimbento ng problema. Kapag nag-open ka ng naramdaman mo, sasabihin nilang ikaw ang masyadong emosyonal. Hindi nila pinapakita na mali sila. Pinaparamdam nila na mali ka. Pang-apat, gaslighters make you dependent on their version of the truth. Dahil lagi kang nagdududa sa memory mo, sa naramdaman mo, at sa instincts mo, mas umaasa ka sa explanation nila. At doon nagkakaroon ng control. Kapag hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo, mas madaling baguhin ang perception mo. Panglima, they use calmness as a weapon. Sa tuwing magtatanong ka, sila ang laging composed, chill, at parang walang problema. At dahil ikaw yung kinakabahan, nalilito o naiiyak, pakiramdam mo tuloy sila ang tama at ikaw ang unreasonable. Pero ang totoo, iyon ang effect ng gaslighting. Emotional ka dahil matagal ka nang iniikot. At ito ang pinakamasakit. Gaslighting works dahil hindi mo namamalayan na nangyayari ito. Hindi mo mapapansin agad. Pero ramdam mo ang epekto. Nawawala ang sense of certainty mo. Nawawala ang tiwala mo sa sarili. At kapag wala kang tiwala sa sarili mo, mas madali kang kontrolin. Pero tandaan mo ito. If someone consistently makes you doubt your reality, your feelings, and your truth, hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang mali. Gaslighting ang ginagawa nila. 6. Manipulative lines. Mga salitang ginagamit para makontrol ka. Hindi lahat ng manipulators sumisigaw, nagbabanta, o nagagalit. Minsan, sapat na ang ilang salita para paikutin ka. At kapag hindi mo alam ang meaning sa likod ng mga linyang ito, mabilis kang mahuhulog sa kontrol nila. Una, ang linyang hindi ka naman ganito dati. Tunog concerned pero hindi. Ito ay paraan para iparamdam na may mali sa pagbabago mo. Kahit healthy, kahit tama, kahit necessary ang pagbabago mo, iniisip mo bigla na ikaw ang may problema. At dahil doon, mas bumabalik ka sa version mong mas madaling kontrolin. Pangalawa, ang linyang ako na naman ang masama. Ito ang classic guilt trap. Kahit valid ang concern mo, kahit may ginawa silang mali, iikot nila ang sitwasyon para magmukha silang biktima. At kapag naging victim sila, wala ka ng karapatang magreklamo. Ikaw na ang magiging masama sa kwento. Pangatlo, kung mahal mo ako, dapat. Ito ay emotional leverage. Hindi nila hinihingi ng diretsyo, pero dinidikit nila ang love sa pagsunod.
At kapag pinagsama mo ang love at obligation, nagiging blurred ang boundaries at doon nag-uumpisa ang control. Pang-apat, ang linyang ikaw lang ang hindi nakakaintindi. Ginagawa ka nitong outsider sa sarili mong feelings. Kapag hindi ka sumunod, nagmumukhang ikaw ang unreasonable, ikaw ang walang empathy, at ikaw ang may kulang. At para hindi ka magmukhang masama, sumusunod ka na lang. Pang-lima, ang linyang kung ayaw mo, huwag mo. Pero ramdam mong may kasamang distance, coldness, o tampo. Silent pressure ito. Hindi sila nagagalit pero pinaparamdam nilang mawawala sila kapag hindi mo ginawa ang gusto nila. At dahil ayaw mong mawalan ng connection, nag-a-adjust ka ulit. At panghuli, ang linyang ang hirap mong mahalin. Isa ito sa pinakamanipulative na linya. Dahil pagkatapos mong marinig ito, gagawin mo ang lahat para patunayan na kaya mo. Mas nagiging accommodating ka, mas nagbibigay, mas umiintindi. At habang ginagawa mo yun, mas nababali nila ang boundaries mo. Manipulative lines are not just words, they are tools. Tools designed to confuse you, guilt-trip you, soften your defenses, at baguhin ang behavior mo nang hindi mo namamalayan. Pero kapag alam mo na ang tunay na meaning sa likod ng mga salitang ito, hindi ka na basta-basta mahuhuli ng mga salitang sinadyang gamitin para kontrolin ka. 7. Psychology behind puppet masters. Bakit may taong enjoy mang-control? Hindi lahat ng tao naghahangad ng connection, honesty, o mutual respect. May mga tao talagang mas masaya kapag sila ang may hawak sa emosyon mo. Hindi dahil insecure sila lang. Minsan, dahil control mismo ang nagbibigay sa kanila ng sense of worth. Una, manipulators seek power because it fills a void. May mga taong lumaki na walang sense of control sa buhay nila. At nung natutunan nilang kaya nilang iikot ang ibang tao, doon sila nagkaroon ng identity. Control becomes their security blanket. Kapag may sumusunod sa kanila, pakiramdam nila safe sila. Pangalawa, may mga taong hindi marunong humawak ng tunay na intimacy. Para sa kanila, ang connection ay risk. Vulnerability ay danger. Kaya imbes na makipag-relate ng totoo, mas pinipili nilang i-manipulate ang tao. Control becomes their way to keep someone close nang hindi sila nagbubukas ng sarili. Pangatlo, manipulators enjoy the emotional advantage. Alam nilang hindi ka agad aalis, hindi ka agad lalaban, at hindi ka agad magsasara. At mas mahirap labanan ang taong may emotional leverage. Doon sila kumukuha ng confidence, validation at ego boost. Pang-apat, may sense of superiority silang hinahabol. Hindi nila ito sinasabi diretso pero gusto nilang maramdaman na mas alam nila, mas tama sila, mas sila ang may hawak. Kapag nakikita nilang ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nag-e-explain at ikaw ang humahabol, doon nila nararamdamang nasa taas sila. Panglima, manipulators test boundaries to see how far they can go. Minsan hindi nila planado, pero kapag nakita nilang kaya kang paikutin, uulit at uulit sila. At habang wala kang resistance, mas lumalakas ang belief nila na deserve nilang kontrolin ang tao. At panghuli, manipulation becomes a habit. Hindi na nila iniisip kung tama o mali. Hindi na nila napapansin kung nasasaktan ka. Para sa kanila, it's just how relationships work. Kasi gumagana. Kasi walang humahadlang. At dahil wala pang nag-set ng boundary, patuloy nilang ginagamit ang same patterns sa lahat ng taong dumarating sa buhay nila. Pero tandaan mo ito. Hindi ibig sabihin na gusto nilang mang-control ay kailangan mong maging puppet nila. The moment na makita mo ang psychology behind the puppet master, doon mo marirecover ang strings na hawak nila. 8. The art of subtle manipulation. Paano ka pinapaikot nang hindi mo namamalayan? Ang pinakamahusay na manipulators ay hindi yung halatang nangungutya, nangaaway o nangkokontrol. Ang pinakamalupit ay yung subtle, yung parang wala namang masama sa ginagawa nila. Yung parang natural lang pero unti-unti ka na palang inuuga emotionally. Una, they use tone shifts. Hindi sila nagsasabi ng mali ka, pero biglang nagiging malamig, short at distant. Para bang may nagawa kang hindi mo alam. At dahil hindi ka sigurado, ikaw ang unang magsosorry. Subtle manipulation works best kapag ikaw ang kusang nag-a-adjust. Pangalawa, they frame things as jokes.
Sasabihin nila ang bagay na makakasakit sa'yo pero may kasamang joke lang yan o huwag ka masyadong sensitive. Sa ganitong paraan, nakakapag-drop sila ng criticism without taking responsibility. At kapag nasaktan ka, ikaw pa ang magmumukhang overreacting. Pangatlo, they give backhanded compliments. Yung tipong ang galing mo naman pero minsan sobra kang emosyonal. O kaya maganda ka pero ang dali mong ma-insecure. These comments seem harmless. Pero bumababa ang confidence mo habang iniisip mong baka tama sila. Pang-apat, they make you feel obligated. Hindi nila sasabihing utang na loob mo pero ipaparamdam nila. Yung konting bagay na ginawa nila, paulit-ulit nilang ipapaalala in subtle ways. Hanggat pwede ka nilang paalalahanan, mas lumiliit ang chance mong magreklamo o mag-set ng boundary. Pang-lima, they control through inconsistency. Hindi sila laging sweet at hindi rin laging cold. Sakto lang, enough para malito ka. At kapag hindi mo alam kung ano ang next reaction nila, nagiging mas sensitibo ka sa moods nila kaysa sa needs mo. Dito nagiging powerful ang subtle manipulation. At panghuli, they plant small doubts. Hindi nila sinasabing mali ka. Sasabihin lang nila na sigurado ka ba dyan o baka iba lang ang tingin mo. Simple words, pero sapat para questionin mo ang sarili mong instincts. At kapag nagduda ka nga, mas madali ka nilang i-guide papunta sa gusto nila. Subtle manipulators don't break your defenses. Dinadaan nila sa maliliit na butas. Hindi mo mauunawaan kaagad. Pero mapapansin mo later on, nagiging mas quiet ka, mas obedient at mas takot magkamali. At kapag nasa stage ka na yon, ibig sabihin gumagana na ang manipulation. Pero kapag alam mo na ang patterns na ito, mas madali mo nang makita ang mga kilos na hindi naman halata pero may malalim na intensyon. Awareness ang unang hakbang para hindi ka basta-basta mapaikot. At yan ang mga sikreto sa manipulation na madalas hindi mo napapansin. Mula sa subtle tactics hanggang sa mind games, makikita mo na hindi lahat ng control ay halata. Ang unang hakbang para hindi ka maipit, awareness. Kapag alam mo ang patterns, hindi ka na basta-basta mauutakan o mapapaikot. Tandaan, ang kaalaman sa psychology ay hindi lang para malaman ang ginagawa ng iba. Para ring ito sa'yo para protektahan ang isip mo, palakasin ang tiwala sa sarili, at mas maintindihan ang mga relasyon mo sa ibang tao. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. At sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang mas malalalim na dynamics ng human behavior na siguradong makaka-attract ng curiosity mo. Huwag kang mawawala.